magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo. Matagpuan nawa namin sa aming kalungkutan. Today we bid farewell to our tatay and honor the life he lived. Through his journey was not without struggles and challenges. We hold on to the memories of his quiet care and the moments that brought us together. Through his journey, his presence, in its own way, shaped the lives of those around him. I remember the times pag pumupunta kami sa bahay ng mga inay, lagi niya kami inaalok na, kumain ka na ba? May pagkain dyan, kuha na kayo. Nung mga bata kami, ginagawa niya kami ng duyan sa gilid ng bahay ng inay. Tapos, yung duyan niya, dalawa yung makakasakay. Tapos, minsan, si Zoe nagdagasapa. Pero, sobrang saya namin ng mga bata kami na naglalaro kami. Tapos, dati nagbabahay-bahayan kami ni na Tita Camille, ni na Tito JJ, ni Ross, ni Miles. Sa kanya kami kumukuha ng bigas na pinangbabahay-bahayan namin, luto-lutuan. Tapos nung before pandemic, kasama namin siya pagsundo kay Daddy. Bago kami pumunta ng airport, kasama namin siya, sinundo nila ako sa school, sa Lasal. Tapos sabi ng tatay, nakapasok din ako sa ganitong paaralan. Alam ko yung proud niya na happy siya na doon kami nakakapag-aral. Kaya naman nung nag-college ako, nakapasa ako sa UST. Sabi ko sa kanya, tatay, sama kayo, ihahatid ako. Unang hatid papunta sa Maynila. Tapos sabi niya, hindi ko na kaya, nahihilo ako. Kaya binigyan niya na lang ako ng pera. Hindi ko yung makakalimutan kasi first year ako noon. Tapos college ako. Lagi ko yung maaalala. In taking care of tatay, the entire family played a significant role in meeting his needs. Mama Sol, Tita Grace, Tita Camille, Tito Junior, and even Tito Glenn before he left to work. All made great efforts to ensure tatay was well taken care of. Sa paglalaba, cleaning up after him, paliligo niya, at saka sa pagbili ng mga damit niya. Everyone contributed in their own way. Naalala ko pa si Mama Sol, kasama ko siya sa pagluwas. Sabi niya, bibili daw siya ng damit sa Divisoria para sa tatay. Si Tita Camille, bago siya umalis, ginugroom niya si Tatay Ano. Yung ginugupitan niya, tinatanggalan niya ng balahibo, tapos ng mustache, tsaka ng beard niya. Tapos sasabihin ni Tita Camille, ang gwapo ng tatay. Tapos yung ngiti ng tatay, alam mo na, feel niya yung pagiging gwapo niya, sobrang saya niya. Tapos yung mga groceries for tatay were provided, especially si Tito Ayan, si Tito Junior, si Mami, ni-ensure nila na bibilhin talaga na yung mga kailangan niya. Each one's effort, big or small, was a reflection of our love and care for tatay in his later years. Alam ko masaya siya at nakita ko sa kanya nitong mga huling araw na nagpapasalamat siya at nakangiti. As we reflect on his life, I am reminded of Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 2. To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Tatay's time on earth may have ended, but his moments with us have left a mark. Life is not always easy and some points are fraught with struggles that ripple through generations. We remember both struggles and the fleeting but genuine moments of connection. As we lay him to rest, we chose to reflect on the lessons we've learned. Strength in adversity, compassion, even in hardship, and the importance of striving to build a better relationships. May this be a moment of healing and a chance to move forward with love and forgiveness in our hearts. Rest in peace, Tatay. May you find peace and comfort. This is not the end, but the beginning of your eternal life in heaven with God. Sa inyo pong lahat na nakiramin sa amin at sumuporta, maraming salamat po.
Tatay, maraming salamat po sa lahat. At pansamantalay, alam po nating lahat ng ating buhay ay hiram lang sa Diyos. At sa takdang panahon ay kukunin niya tayo sa piling ng ating Panginoon. Alam ko po na sa oras na ito ay kasama na ng Panginoon ang aming Ama. In this world, wala pong perpektong tao o ama sa mundo. Only God. At sa mga pinagdaanan po naming trials sa buhay, may mga lapses po at shortcomings sa aming Ama. Ngunit itong bagay na ito ang nagpalakas sa aming magkakapatid. At bilang panganay, sa mga nakita ko na kahinaan ng aking Ama, pinilit ko at sinikap ko na palakasin ang sarili ko para sa mga kapatid ko. Dahil nakita ko rin ang pagsisikap ng aking ina sa aking mga kapatid. Pinilit ko na maging responsable at sinikap ko na magpakatatag para mag-umahon ang buhay namin. At alam ko, hindi ko man yun narinig sa tatay. Alam kong thankful din siya. At ako'y labis na nagpapasalamat unay sa ating Panginoon. Dahil yung mga challenges sa buhay natin, yung mga trials, yun yung ginagamit ng Panginoon para tayo maging malakas. At yung bagay na pinapasalamat ko sa tatay, yung kanyang mukha na ibinigay sa akin at ako ang kamukha-kamukha niya. At yun ding may bagay ako na hindi ko makakalimutan nung musmus pa lang talaga ako. Lagi niyang sinasabi na yung utak kaya nakalagay sa ulo, ginagamit, hindi tinatapakan. Nung kamusmusan ko, masakit, mabigat, hindi ko lubos maunawaan. Pero habang dumadaan yung mga panahon, dun ko naunawaan na yung gusto niyang iparating na sa bawat pagdidesisyon, sa bawat gagawin, maliit man o malaki, kailangan pinag-iisipan. Kagaya din ng ating God the Father, parang ibigay mo sa Kanya yung lahat, ipagkatiwala mo sa Kanya yung lahat-lahat sa ating buhay, hingin mo yung tamang pagdidesisyon, at yon mapapanuto ang ating buhay. Kaya hindi ko po yun makakalimutan sa tatay, yung salitang yon na hanggang ngayon ay paulit-ulit ko ding sinasabi sa aking mga anak, na sabi nila, ay sa tatay mo yan naman na. Pero masaya ako na siya pa rin ang naging ama namin, dahil sa kanya doon kami natutong maging malakas. Kaya tatay, pansamantala, paalam. Alam kong magkakasama-sama tayong muli. At salamat sa lahat, sa lahat-lahat. At sa inyo po na nakiramay, maraming salamat po sa inyong lahat.